OFW working on board cruise ship, and my president is BBM. Ikaw ang presidente namin. BBM, ikaw ang presidente ko. Assalamualaikum. Bongbong Marcos, ikaw ang presidente ko. Please run for President, Mr. Bongbong Marcos. Please run for President, Mr. Bongbong Marcos. BBM ang presidente namin. Please run for President, Sir BBM. Sa Kuala Lumpur, Malaysia, si Bongbong Marcos ang presidente namin. BBM, ikaw ang presidente namin. BBM, ikaw ang presidente namin. BBM, run! Please run for President BBM. Sir Bongbong Marcos, please run for President. We are eager for real change. Tuloy ang pagbabago, kaya iboboto ko si BBM sa 2022. BBM is our president for 2020. We from the BPO industry believe that you should become the next president of the Philippines. Sir BBM, ikaw ang presidente Sir ko. Bongbong Marcos, ikaw po ang presidenteng kailangan namin. BBM, ang presidente namin. BBM, ikaw ang presidente namin. Ladies and gentlemen, good afternoon. As I speak to you today, the Philippines faces one of the greatest tests in its history. The global pandemic has raced through our country, destroying the lives of people, of families, of entire communities. And if we have learned anything in the time of COVID, it is that each of us, no matter our station, is in need of the help of our fellow Filipinos. We must face the challenge as one country, as one people. Together, we must work towards a shared vision of our country through COVID and beyond COVID, to find a way through this crisis with a common goal, a vision to guide us and to lead us. I know that it is this manner of unifying leadership that can lead us through this crisis, get our people safely back to work, for all of us to begin to live our lives once again. And that is why I am today announcing my intention to run for the presidency of the Philippines in the upcoming May 2022 elections. I will bring that form of unifying leadership back to our country. Hangad kong ibalik ang mapagkaisang paglilingkod ng magbubuklod sa ating bansa. Tayo'y magkaisa at sama-sama tayong babangon mula sa hagupit na pandemya, babangon mula sa paglulugmok ng ating ekonomiya. Let us bring Filipinos back to one another in service of our country, facing the crisis and the challenges of the future together. Join me in this noblest of causes and we will succeed. Sama-sama tayong babangon muli. Thank you.
right now, especially with the dominant voices right now who are in opposition to him, is more of a caricature of somebody that they would like for people to believe. I knew the man. He was the president, but he was also my father. Bongbong Marcos, ikaw ang presidente ko. Bongbong Marcos, ikaw ang presidente ko. Bongbong Marcos, ikaw ang presidente ko. Ang karapat dapat na maupo. Ang isinisigaw ng bayan kay Bongbong Marcos tayo. Karapat-dapat na mahalal, karapat-dapat na magtagal sa serbisyo. Kailangan ka ng mga Pilipino ng isang katulad mo para sa tunay na pagbabago. Ika'y aming hiling na di pa natutupad, isang munting hiling na maging realidad. Makapiling ka namin at kami magabayan. Ika'y masuklian at handang suportahan. Nakita kasi namin ng iyong mga sakripisyo, pagbibigay pag-asa, pagtulong sa mga tao. Ituloy nasimulan ng iyong ama, ibalik ang Pilipinas sa dating masagana at masaya at may pagkakaisa, namumuhay ng maayos at walang pangamba. Basta nandito lang kami sa iyong likod, handa kang samahan sa laban mo ng malugod. Bongbong Marcos, ikaw ang presidente ko. Bongbong Marcos, ikaw ang presidente ko. Bongbong Marcos, ikaw ang presidente ko. Ang karapat dapat na maupo. Ang isinisigaw ng bayan kay Bongbong Marcos tayo. Kung meron mang manapak ng iyong pagkatao, siraan ka man at gumawa ng kwento-kwento, hindi kami basta-basta maniniwala. Hindi magpapabilog sa mga mandaraya. Suportado ka namin hanggang sa huli. Ituloy mo lang ang laban, nandito lang kami. Bongbong Marcos, yan ang aming presidente, ang dapat mahalal na susunod na presidente. Kung meron bang manapak ng iyong pagkatao, siraan ka man at gumawa ng kwento-kwento, hindi kami basta-basta maniniwala. Hindi magpapabilog sa mga mandaraya. Suportado ka namin hanggang sa huli. Ituloy mo lang ang laban, nandito lang kami. Bongbong Marcos, yan ang aming presidente, ang dapat mahalal na susunod na presidente. Bongbong Marcos, ikaw ang presidente ko. Bongbong Marcos, ikaw ang presidente ko. Bongbong Marcos, ikaw ang presidente ko. Ang karapat dapat na maupo. Ang isinisigaw ng bayan kay Bongbong Marcos tayo. Sana ang ibalik sa dating ganda. Ang Pilipinas, hinintay ka. Ayusin mo nasirang dangal ng Pilipinas mong kay mahal. Ng Pilipinas mong kay mahal. Ng Pilipinas mong kay mahal. Bongbong Marcos, ikaw ang presidente ko. Bongbong Marcos, ikaw ang presidente ko. Bongbong Marcos, ikaw ang presidente ko. Ang karapat dapat na maupo. Ang isinisigaw ng bayan kay Bongbong Marcos tayo. Bongbong Marcos, ikaw ang presidente ko. Bongbong Marcos, ikaw ang presidente ko. Bongbong Marcos, ikaw ang presidente ko. Ang karapat dapat na maupo. Ang isinisigaw ng bayan kay Bongbong Marcos tayo. Ito ay sa aking palagay ang aking pinakamagandang magagawa dito sa halalan na ito, na magpatuloy sa aking serbisyo. Ang serbisyo na itinuro sa akin, ang serbisyo sa tao, ang serbisyo sa taong bayan, sa sambayanan at sa bansa, na aking natutunan, hindi lamang sa aking ina, kung hindi sa aking ama, ang yumang Pangulong Ferdinand Marcos.
May bagong silang, may bago ng buhay, bagong bansa, bagong galaw, sa bagong lipunan. Nagbabago ang lahat, tungo sa pag-unlad, at ating itanghal bagong lipunan. Ang gabi nagmaliw ng ganap at lumipas na ang magdamag. Madaling araw ay nagdiriwang, may umagang namasdan. Ngumiti na ang pag-asa sa umagang anong ganda. May bagong silang, may bago ng buhay, bagong bansa, bagong galaw, sa bagong lipunan. Nagbabago ang lahat, tungo sa pag-unlad, at ating itanghal bagong lipunan. May bago ng buhay, bagong bansa, bagong galaw, sa bagong lipunan. Nagbabago ang lahat, tungo sa pag-unlad, at ating itanghal bagong lipunan. Bagong lipunan.
Okay, minsan pa, magandang gabi po sa ating lahat, sa mga patuloy na nanonood ng ating programa, sa ating program o segment na Reaksyon Balita ngayon. So, by the way, muli ako po si JM Maharlika. Tayo po ay nasa live streaming po tayo ngayon, no? Via Facebook at sa ating YouTube channel. Okay. Magandang gabi po sa ating lahat. At ngayon may pag-uusapan tayo ngayon. Ito po yung tinatawag nating unang reaksyon balita ngayong gabing ito, no? Pero bago yan, shout out po muna sa ating mga giliw na tagasunod, no, ng channel na ito, yung mga walang sawang nakikinig sa ating JM Maharlika TV sa ating Facebook page. Okay, shoutout muna po tayo bago tayo magsimula sa ating programa o sa ating pag-uusapan. No? Okay, shoutout pala kay Doy Luge. Go, my President BBM. God bless. Yan, no? Yan. God bless din po sa iyo, Doy Luge. At kay Jimmy Ignas, shoutout po sa iyo. BBM 2022, mabuhay, God bless, Pilipinas. Okay, kay kay shoutout din pala kay Mandy Lumibaw, BBM Sara Solid. Okay, magandang gabi po sa ating lahat ng patuloy na sumusubaybay at nagsusuporta sa ating Facebook page, maging sa ating YouTube channel ngayon, no? At mainit na mainit yung pag-uusapan natin ngayong gabing ito na may kinalaman doon sa unang reaction natin ngayon. Alam ko, etong 2022 ay napaka-challenging na panahon sa atin at hindi madali yung pinagdaraanan ng bawat Pilipino. No? Nasa panahon pa rin tayo na krisis, na kung saan parang 2020 na naman, no? Bumalik na naman tayo sa ganitong kahirap na sitwasyon na kung saan ay naghihigpit na naman. Sabi nga sa Lunes ay maghihigpit na naman sa Monday. Ewan natin kung ano mangyayari sa Monday, kung sobrang higpit ba mangyayari. But anyway, ay ganun pa man, ganyan talaga ang hamon ng buhay. Ganyan talaga ang buhay, no? Kailangan nating harapin ang anumang pagsubok. And dito nga, sa ating segment ngayon, ito yung, sabi ko nga kanina, ito yung kauna-unang reaksyon balita. Number 1 natin ngayon, no? At yung pag-uusapan natin ngayon about tungkol dun sa post ni Robin Padilla. So yung source natin dito, very reliable naman dahil yung source ay mismo sa Facebook page na kung saan dito nag-post si Robin Padilla, no? Sa OFW supporters Robin Padilla. So siguro yung OFW supporters Robin Padilla page ay ito po ay mga supporters siguro to ni BBM, no? Mga taga-support niya ito. Pero kasi yung pinaka-content ng nakapost dun sa kanyang Facebook page o dun sa pinaka-Facebook group ba yan o Facebook page, yung OFW supporters Robin Padilla, yung pinaka-nakalagay dito is 10 years term para sa magaling na Pangulo tulad ni Pangulong Duterte. Okay. Sa palagay nyo dyan, ano ba yung natin dyan, magiging reaction natin dyan? Alam ko marami tayong reaction. Doon pa lang sa ating Facebook page, marami ng mga tinatawag dito na reaction ng bawat isa dun sa Facebook page natin. No? Kung makikita mo, ang dami talagang nag-react doon, iba-ibang reaksyon, iba-iba yung sinasabi nila. Yung iba ay okay, yung iba tutol, yung iba naman hindi mo nasa gitna lang sila kung doon sa bagay na yon. Kasi
Yung iba katulad nga, hindi pumapayag yung iba. Kasi alam naman natin sa batas natin na ang presidente is 6 na taon lang, no? 6 years lang talaga. Pero merong mga kumakalat na ngayon, balita na wala daw eleksyon, pero hindi natin alam talaga yan kung ano talagang totoo yan. Pinakamagandang gawin natin is mag-abang-abang na lang tayo kung ano pa talaga ang magiging sitwasyon natin sa May 9, no? Sa darating na eleksyon. Ay mahaba-haba pa to na usapin, no? Mahaba-haba pa tong mga event na to. Hindi natin kung ano pa yung talagang mangyayari. But anyway, balik tayo dun sa ating topic, no? Yun nga kay Robin Padilla about dun sa pronouncement niya sa OFW. Ito mga sumusuporta to kay Robin Padilla. Basahin natin muna, no, yung nakalagay doon, no. Sabi na term extension o re-election. Okay, basahin natin, no. Sabi ni Robin Padilla rito, kung ito nga ay magaganap, siguradong si Pangulong Duterte ay mag-extend ng kanyang mabuting pagsiservisyo sa bayan. Sa ngayong kapapara dito, so pwede kayong mag-comment dyan no, sa comment section kung sangayon ka ba para dito. Kasi sabi rito kung ito nga ay magaganap, siguradong si Pangulong Duterte ay mag-extend ng kanyang mabubuting serbisyo sa bayan. So pero hati ang napalagay ng mga tao dyan no? Hindi sila pare-parehas ng pagtingin dyan o pananaw. Iba-iba yung mga sinasabi nila dyan. Iba-iba yung mga argumento ng bawat tao. Iba-iba yung mga kanilang pananaw pagtungkol dito sa bagay na ito. Kung yung sinasabi ng mag-extension o ma-re-elect itong si PRRD o si Pangulong Rodrigo Duterte. Pero tingnan natin kung ano yung magiging natin dyan. Mapag-uusapan natin dyan. Katulad nga uli, pwede tayong mag-react dyan. Sa mga binasa ko dun sa kahit naman dun sa alam ko dun sa ating Facebook page, nakita natin dun kung ano-anong reaction. Yung iba ayaw talaga. Ayaw talaga nila na ma-extend. Yung iba sila sabi, para gawin lang yan, baka sa extension, no? Iba't ibang reaksyon. Yung mga nangyari. Pero sa atin, may kanya-kanya tayong pananaw, may kanya-kanya tayong pagtingin dyan. Kung paano natin titignan yung tinatawag na patungkol dyan, no? Sabi nga, mula president hanggang kapitan, magkaroon ng term extension sa panukalang ito. So ito, natin ito, linawin lang natin. Ito, merong isang congressman na gustong magpasa ng ganyang bill sa kongresista to no. Sabi nga, yung kung mangyayari ito mula presidente, ibig sabihin kay Rodrigo Duterte, no, hanggang kapitan, magkakaroon ng term extension sa panukalang ito. So ibig sabihin lang, hindi lang pala si President Duterte ang ma-extend dito pag sa naipasa. Pero alam ko, mabang usapin pa to, no? At alam natin, hati ang pananaw ng mga tao dyan. Yung iba gusto nila, yung iba ayaw nila. Kaya hindi natin mapipilit sila at hindi natin maiano yung pananaw natin dyan. May kanya-kanyang pagtingin nga tayo ulit, no? Sabi ko nga kanina. At sa panahon, sabi nga ni Robin Padilla rito, sa panahon ni Pangulong Duterte, naramdaman natin ang gobyerno. So, sa bagay na yan, iba-iba yung pagtingin natin yung iba dyan is naramdaman nila yung gobyerno. Totally naman in fairness kay President Rodrigo Duterte. Marami naman talagang nagawa at pagbabago. 2016, no? Nang siya po ay umupo, nakita naman natin yung peace and order dun sa nangyari mula 2016 hanggang sumunod na taon, 2017, 2018 hanggang 2019 hanggang na-lockdown naman tayo, no? Yung katahimikan, no? Malaking factor yun. Talagang mga maraming kriminal na natakot nang gumawa ng tinatawag na mga krimen. Hindi na sila basta-basta gumagawa ng krimen o may takot na sila.
lalo yung mga tinatawag na drug pusher, no? Yung mga tulak, yung mga drug lord, talagang nag-ingat sa panahon ni Rodrigo Duterte. At ito isa yung masasabi natin na tinatawag na malaking achievement ni PRRD, no? Kaso lang, katulad nga sinabi ko, hati ang pananaw ng mga tao dyan. Yung iba ay okay naman sa kanila yung ganung ano, no? Yung laban o programa laban sa droga. Yun nga lang talaga, sabi ng mga tawag dito, mga human rights advocates, ay nasagasaan din yung human rights, no? May iba naman tumutong sana hantong sa ayan o nire-reklamo ng mga tinatawag nating advokasya ng human rights. Meron nga din, no, nagpapahabol tayo rito kay shoutout po kay Jimmy Ignas, BBM 2022, mabuhay, God bless. Maging kay Mandy Luminbaw, God bless po sa inyo. At kay Jeffrey Gabayan, okay, shoutout po sa inyong lahat. At katulad nga ng sinasabi ko, pwede tayong mag-react at mag-comment sa ating comment section ngayong gabing ito. Katulad nga ng sinabi ko in fairness kay President Rodrigo Duterte, marami naman talaga siyang nagawang mabuti, no? Sa bayan natin, maging yung mga malasakit center na sinimulan nila Bongo, no, ng ating presidente, ay marami rin naman natulungan ito at maraming naging beneficiary nito. Yan. Kaya nga, sabi nga ni Robin, maraming magagandang proyekto ito at makakabuti pa sa pangkalahatan at di lamang sa ilan. Okay. Pero titignan natin itong mga sinasabi ni Robin Padilla, magiging gitna tayo rito no, sa usapin natin dito. No? So ayaw natin maging bias, ayaw natin may hilingan tayo rito sa pag-uusapan natin. Magiging gitna tayo pero yung pinaka-objectives, alamin natin, tignan natin kung ano ba yung pinaka-pinupuntos ni Robin Padilla rito. At pwede rin kayong mag-comments, mga kaibigan, no? At pwede kayong magbigay o mag-iwan ng mga komento natin dyan kung sa tingin nyo, sa palagay nyo, ano ba yung sa tingin yung pagtingin nyo rito sa mga sinasabi ni Robin Padilla. At balik tayo doon, no? Sabi nga niya, sa panahon ni Pangulong Duterte, yan nga, naramdaman niya yung gobyerno, maraming magagandang proyekto at ito ay nakabuti sa pangkalahatan at di lamang sa ilan. Kaya merong kongresista, ito na nga yung kongresista na to na sinasabi natin. Sabi niya, no, merong kongresista na nagpapanukala na mag-extension o gawing 10 years ang panunungkulan ng Pangulo or magkaroon ng second term ang mga ito at maging sa pagboto ay isa na lang ang boto sa presidente at vice nito. Okay, yan na yung pag-usapan natin. Kung kayo tatanungin, payag pa kayo mga viewers ngayon sa ating live stream ngayon, sa ating Facebook page at sa ating tinatawag na Facebook live, Facebook, sa ating YouTube channel, no? Payag ba kayo, pwede kayong mag-comment sa ating comment section dito sa sinasabi ni Robin Padilla about dito sa concern niya na parang sinusuportahan niya yung sinasabi ng kongresista. At ito nga pang balita na to, nabalitaan po natin ito sa programang Bilang Pilipino 2022 sa News 5. Sabi nga ni Robin Padilla, ang aking mungkahi ay ipagpaliban na lang ang eleksyon kung hindi mapapanatag ang mga ito. Kampo ng mga kandidato, ayusin muna ang ating election process, magdeklara na lang muna ng constitutional assembly, convention at magpakatotoo na muna ang lahat. Yan yung kanyang minumungkahi ni Robin Padilla. Para sa kanya ipagpaliban raw muna yung eleksyon kung hindi mapanatag ang mga kampo ng mga kandidato. So alam natin ngayon na nasa gitna tayo ng pandemya, hindi madali yung ating pinagdaraanan at hindi maganda yung ating kalalagayan ngayon kasi yung Omicron nga, no? Hindi katulad siya ng tinatawag na Delta
virus, no? Ang Delta kasi is mabagal siya pero hindi masyadong threaten. Hindi, kaya itong Delta, nakakaano to na ito. Nakakapatay talaga itong Delta variant na to, no? At mabagal nga ang pag-spread pero talagang harmful kasi nakakamatay. Hindi katulad ng Omicron virus ay talagang mabilis makahawa, ang super spreader nga na tinatawag, at hindi lang basta super spreader siya, talagang mabilis talaga, no? Pero hindi siya ganun ka, lakas yung kanyang, hindi siya masyadong deadly daw. Ayon sa mga eksperto na nag-aaral yung Omicron virus. Kaya ang sabi ni Robin Padilla, ang aking minumungkaya ay pagpaliban na lang ang eleksyon. Ito yung concern niya kung hindi mapanatag ang mga kampo ng mga kandidato. Kasi yung mga kandidato dyan, tulad yung balita sa COMELEC ngayon, na nagkakaroon daw ng hacking sa system ng COMELEC at yun yung kinakatakot ng bawat kandidato. Lahat naman sila nag-pronounce ng pagkaalala dyan na yung dyan sa system ng COMELEC kung magkakaroon ng talagang hacking sa COMELEC, sa system ng COMELEC. At karamihan kasi ng kababayan natin, ayaw na mangyari yung mga ganyan. Ayaw. Sa lahat naman ng Pilipino, gusto natin ng malinis na eleksyon. Kaya nga sabi ni Robin, ayusin muna ang ating election process. At sabi niya pa, magdeklara na lang muna ng Constitutional Assembly Convention. Yan. Yung mga sinasabi ni Robin Padilla about sa kanyang post sa TV5, no? Dun sa bilang Pilipino sa TV5 News nga, sa News 5, no? At sabi ng isang kongresista, may nagpapanukalang mag-extension o gawing 10 years ang panunungkulan ng tinatawag na Pangulo, ng Presidente. At hindi lang sa Presidente, kundi yung tinatawag nating mga hanggang sa barangay, sa pinaka mababa o yung pinaka ng sektor ng ating gobyerno sa barangay, mag-extend din, maging chairman. Ayan yung sinasabi diyan ng kongresista. O kaya magkaroon ng second term ang mga ito. At sabi nga, at maging sa pagboto ay isa lamang ang boto ng presidente at vice nito. Kasi alam naman natin ngayon sa panahon natin ngayon, sa ating 1987 Philippine Constitution, ang presidente at vice-presidente ay hinahalal ng magkaiwalay. Pero dito sa kongresista nito, ay gusto niyang pag-isahin na lang yung boto ng presidente at ng vice-president. Kaya iba-iba talaga yung pananaw natin dito at iba-iba talaga yung pagtingin ng bawat Pilipino. Katulad nga, sabi ko nga dun sa Facebook page natin, marami din nagre-react. No? Ang dami, halos 800 yung comments at saka yung reaction. No? Ang daming comment. Iba-iba yan nagsasalpukan. Yung iba okay sila, yung iba talagang ayaw talaga nila. Hindi talaga natin mapipilit, no? Iba-iba yung pananaw ng tao, no? Kaya ang pinakamahalaga dyan, galangin natin yung tinatawag na pananaw ng bawat isa. Magalangan lang tayo, no? At kung ano yung tama sa iyo ay igalang natin yan, no? Ay kanya-kanyang pananaw yan at may kanyang pagtingin sa ganitong mga napapalitaan natin. Sabi nga, may magaganap daw na dayaan na susunod sa eleksyon dahil may nanghak na naman daw po sa COMELEC. Yan nga, yung nakalagay dun sa ni Robin Padilla. Kung palagiang may duda tayong lahat sa automated election system na ito, bakit pa po tayong mag-eleksyon? Kung hindi pala tayo maniniwala, ngayon pa lang sa resulta nito, kung ako ang tatanungin yan, sabi ni Robin Padilla, once and for all, tapusin na muna ang issue na yan sa mababa at mataas na kapulungan sa Kongreso at saka sa tinatawag nating Senate sa mataas na kapulungan. May maganda bang nagawa ang RA 8436? Ito yung batas na pinapayagan yung COMELEC na gawing
automated na lang yung system ng tinatawag nating eleksyon. Yung iba naman, ibalik raw sa tinatawag na manual system, yung katulad ng dati, yung nasa balota, pipilangin ng mano-mano. At yung iba naman, yung iba sinasabi, matatagalan tayo dyan, baka abutin tayo ng siyam-siyam dyan kung yan ang gagawin nating proseso ng sistema ng eleksyon. Kaya nga, ayan, at hindi na matatapos ang duda sa resulta. Yan nga, sabi nga, may maganda pa nagawa ang RA 8436 na yan at hindi na natapos ang duda sa resulta. Marami kasi nagdududa kahit naman ng 2016 election, daming pinagdudahan talaga yung mga yung machine na yan, yung smart magic na yan. Meron pa nga nauna yata yun, tawag niya yung PCOS machine. Yung PCOS machine na sinasabi. Kaya, ewan ko, iba-iba yung mga sinasabi ng tao dyan. Sabi pa nga ni Robin Padilla, napakapangit din para sa mga nanalo na ang pagproklama mo ay may bahid na duda. Well, tama naman si Robin Padilla rito sa sinasabi niya. Sinasabi niya rito na parang hindi ka nga naman sabihin natin kumbaga hindi ka basta-basta na tawag dito. Kumbaga nasiyahan sa resulta. Hindi ka basta natuwa dun sa resulta na nangyayari. Ay kaya nga, talagang mahirap talaga, At hindi natin masisisi talaga yung iba nating kababayan na mag-react talaga dito sa sinabi ni Robin Padilla na mag-extend daw. Yung iba sinasabi nga na dahil ito raw si Robin Padilla, ayon sa mga comments ng ating mga kababayan, tato ng ni Duterte raw, ni Tatay Diggs o Tatay Digong na gusto niya lang raw ma-extend yung tinatawag na ng Pangulo, yung tinatawag niyang yung tinatawag nating termino niya, sabi ni Robin Padilla. Baka naman gusto lang ni Robin Padilla mapalawig yung kanyang tinatawag na termino ni Tatay Digong. Yun lang, hindi natin alam, Pero mahirap magsalita kasi, mahirap mag-comment pag hindi natin alam yung mga nila, nasa loob talaga nila. Pero sabi ni Robin, mas gusto niya na kung nagdududa tayo sa sistema ngayon, wag muna. Pero iba yung ng mga tao talaga dyan. Yung iba talaga hindi talaga payag na mangyari na magkaroon ng tinatawag na extension at gawing 10 years yung tinatawag na panunungkulan ng presidente tsaka ng tinatawag na mga chairman, yung kanilang tinatawag na proposition, pagmumungkahi ng kongresista nito, maraming nag-react doon. At hindi sila natutuwa lahat kung ito po ay mangyayari. Pero wala pa namang wala pa naman talagang final na pagdidesisyon regarding dito sa sinasabi na magkakaroon nga ng ganitong pangyayari. Hindi natin alam, Hindi natin alam talaga yung rito. Pero antay-antay tayo mga kababayan, Antayin natin yung pinaka mangyayari kasi malayo pa naman to. Sabi ko nga, napakatagal pa. Napakatagal pa ng Minay. Malalaman din naman natin yan, ilang buwan na lang naman yan, malalaman na talaga natin kung ano talaga yung mangyayari. Kung magaganap ba talaga to, mga speculation, kasi mga speculation lang to, wala talagang definite na pwedeng mangyari tong bagay na ito. But anyway, balikan natin, sabi nga, napakapangit din para sa mga nanalo na magproklama mo ay may bahid na duda. Well, tama naman sa isang banda, Pangit nga naman kung may bahid na pagdududa, tapos sa iyo panalo ka, tapos ikaw bilang kumakandidatong nanalo, tapos pinagdududahan pala yung panalo,
mahirap nga naman yung dalhin yun. No? Kumbaga, konsensya mo rin yun. Ano? Sabi nga ni Robin Padilla rito, ito ang mga bagay na dapat harapin ng mga mambabatas. Dahil ito ay usapin ng mga magiging pinuno ng ilang bayan na dapat ay may lukluk ng may katapatan at katotohanan. Yan, sabi ni Robin. May totoo naman yan. Kailangan talaga yung may lulukluk natin na may katapatan at sa katotohanan yung mga kumakandidato natin. No? Yan yung inaasahan natin sa mga public servant natin. Meron silang katapatan sa kanilang tungkulin. At pagdating doon sa katotohanan, makikita mo talaga yung ano sa kanila, yung truthfulness nila sa kanilang panunungkulan. Sabi pa nga ni Robin, napakasaklap isipin na sa unang eleksyon pa lang sa Tejeros Convention, ito na ni Robin Padilla to, no, na napagkumpara niya dun sa Tejeros Convention ay may maitim na bahid na naganap sa alala ni Gat Andres Bonifacio at General Emilio Aguinaldo. Okay. Yung background lang nito, yung historical background nito na nagkadayan daw. No? May mga speculation na nagkadayan daw. Meron daw nangyaring dayan daw sa panahon ni Emilio Aguinaldo, ni General Emilio Aguinaldo at kay Gat Andres Bonifacio. Sabi niya nga, no, ang kampanya at eleksyon, sabi niya dito sa kanyang post, dito sa OFW, no, Robin Padilla, yung mga sumusuporta sa kanyang kampanya at eleksyon ay hindi po piyesta. Ako naman, hindi naman piyesta talaga ang ano, no. Pero parang piyesta yan kasi talaga napakasaya ng mga tao. Hindi natin mapapasubalian yan talagang mga pagkakampanya, no, lalo yung mga motorcade, no, ay talagang tuwa-tuwa yung mga tao dyan, parang piyesta. No? Sabi nga ni Robin, ito po ay ating kinabukasan bilang isang bansa at dahil hindi raw piyesta, kundi ito ay kinabukasan bilang isang bansa at dahil sabi ni Robin Padilla, tunay na magandang takbo ng ekonomiya sa panahon ng kampanya at eleksyon. Sabi niya nga, dahil lalabas ang salapi ng lahat ng mga kandidato, pati na kanilang mga supporters. Kaya dapat walang maging duda sa mga mananalo dahil ang mga lumabas na pera sa loob ng 6 na buwan na yan ay magkakasingilan ng 3 taon. No? Sabi ni Robin Padilla, no? Magkakasingilan daw ng 3 taon. No? Parang bawi-bawi na. Parang negosyo, no? Yan. Okay, no? At sabi ni Robin, dito na natin pag-usapan yung pagmumungkahi ni Robin Padilla. Sabi niya, ang aking mungkahi ay ipagpaliban na lang ang eleksyon. Yan. Pwede na kayo mag-comment ngayon. Payag ba kayo na ipagpaliban yung eleksyon? Ano yung palagay nyo sa tingin na ayos ba sa inyo to? Okay ba to sa inyo na yung sinabi ni Robin sa kanyang post na ipagpaliban muna raw? Yun ang sabi niya, no? Minumungkahin niya raw na ipagpaliban na lang ang eleksyon. Kung hindi, mapapanatag ang kampo ng mga kandidato. So, in fairness kay Robin Padilla rito, sinasabi niya lang, kung yung COMELEC ay yung napapabalitang sistema sa COMELEC na may dayaang mangyayari, pagpaliban para sa kanya. Ito yung pagtingin ni Robin Padilla. Ano muna raw. Ayusin muna raw ng COMELEC yung kanilang machine, o yung kanilang makina para maayos to, no? Para masiguradong may integrity o credibilidad yung gagawing eleksyon. Para yung makina talaga masigurado. At saka yung mga babatas din, sabi nga ng iba, ay sabi ng ibang nagko-comment sa ibang mga, kahit sa mga ibang vlogger, no, sinasabi nila na ay kailangan maimbestigahin yan. Kasi mahirap yan, no, na magkaroon ng ganitong dayaan sa eleksyon na may lalabas. Kasi pangit naman talaga yun. Ikaw nanalo, tapos biglang may ibang lalabas. Hindi nga naman talaga maganda yun. At tinasa natin mga kababayan yung honest, truthful, tsaka accurate na pagbibilangan o yung lalabas kung sino man yung mananalo. Gusto ng mga kababayan talaga natin na maganda yung kalalabasan talaga at malinis yan inaasahan ng ating mga kababayan. Sabi nga ni Robin pa, sabi magdedeklara na lang muna ang Constitutional Assembly at magkaroon na muna ang lahat. Baguhin ang dapat baguhin. Yan, sabi ni Robin, no?
una ng election process. Pangalawa, marami naman ng administration lawmakers, ipasa nyo ang federal system of government. Ito, para ito yung hilang niya. Gusto niya talagang yung federal government system. Marami naman nagsasabi kay Robin, ano naman alam mo dyan? No? Kaya marami nagre-react din kay Robin Padilla. Alam mo naman, yung mga kababayan natin, hindi mo rin naman yan, hindi mo mapipigil yung kanilang bibig o yung bunganga nila, kung ano man yung sabihin nila. Yung iba, sinasabi kay Robin, artista ka lang naman ano naman yung alam mong gagawin dyan, mag-artista ka na lang. Yung mga sinasabi ng mga kababayan natin, dami tayong nababasa, lalo sa ating Facebook page at sa ibang mga YouTube channel, mga vlogger, mga tinatawag na Facebook page. No? Iba-iba yung ano nila dyan Iba-iba yung mga sinasabi nila regarding dun kay Robin Padilla. Pasan nyo ang federal system of government. Sabi niya magkaalaman na kung sino talaga ang magaling na leader. Yan. Natunay na dapat maging Pangulo, Prime Minister, federalismo. Yan, talaga sinusulong niya yung federalism kasi talaga, hindi talaga to. Alam kasi natin pag nagpalit tayo ng government system ayon sa i-revise mo yung ating constitution, dadaan muna talaga yan sa mahabang proseso at sa Kongreso, maging sa mababang kapulungan sa Kongreso, maging sa Senado, sa higher na kapulungan. Magmula dun sa tinatawag nating 6 na taon niya, hindi talaga na ipasa to kasi yun nga, maraming kontra. Maraming may hindi gusto rito kung magaganap itong mga bagay na ito, no? Kaya iba ay ayaw talaga nila, no? At sabi pa nga ni Robin dito, yun yung federalismo nga, no? Ayaw, hindi lahat may gusto diyan. Kaya medyo malabo yata sa tingin lang, no? Sa reaksyon balita natin ngayon dito, yung federalismo kasi mahabang proseso to usapin. At alam natin na pag pinalitan mo nga yung constitution, dadaan mo sa Kongreso at sa Senado. Kaya tapos na yung term, matatapos na yung termino ni Digong, ni PRRD o ng President Rodrigo Duterte. Siguro maaari ito kung naipasa nila itong federalismo. Pwede nilang gawing yung ma-revise nila yung Philippine Constitution, ma-amendahan nila to, no? Ma-revise nila to at pwede yung 10 years mapag-usapan. Kaso nga lang, inabot na nga ng katapusan o malapit na magtapos yung ni Digong, yung kanyang termino, inabutan na siya. So hindi na tawag rito. Hindi na tong batas na to. Yung about sa federalismo, yung gusto talaga nilang itulak, hindi na isa batas. Wala. Sa loob ng 6 na taon, hindi pumasa yan sa mga mambabatas kasi katulad nga na sinasabi ko, hati yung pagtingin ng mga mambabatas dito, yung mga kongresista at mga senador. Iba-iba dyan. Sabi nga ni Robin pa, pag-aralan nyo po mabuti ang mga kandidato, lalo yung paulit-ulit na yan. Sabi niya nga dyan, ayaw niya para sa kanya, pag-aralan raw, sabi ni Robin Padilla, dahil lalo na raw yung mga paulit-ulit. So totoo naman talaga yun na kailangan natin pag-aralan. Maging matalino tayo dun sa mga ating pipiliin o yung ating mga iluluklok sa tungkulin. Yung mga ating iboboto, siguraduhin natin yan na yan talaga ay makakapagbangon ng ating ekonomiya, ng ating bansa, lalo na sa panahon ng pandemya ngayon. Napakahirap ng nangyayari ngayon at kailangan natin ng presidente o ng isang pinuno o isang leader ng ating bansa na mag-ahon. At kahit papano naman is maging mabibigyan niya ng aksyon itong mga nangyayari sa ating bayan, sa ating bansa ngayon, no? At kailangan talaga natin pag-aralan yan, no? At ang reaksyon natin dyan, kailangan maging matalino rin tayo. Maging matalino tayo, maging wise tayo dyan sa pagpili ng bawat
kumakandidato at mga gustong mamumuno sa lahat ng pwestos mula sa presidente hanggang sa mga city mayor, sa mga governor, congressman, councilor, mga chairman, no? Lahat yan kailangan talaga nating pag-isipan dahil nakasalalay dito yung tinatawag na kinabukasan nating lahat. At hindi lang natin, kundi ng mga, lalo na, ng mga anak natin, no? Ng mga kabataan. Dahil diyan talaga nakasalalay yung kinabukasan nila dito sa mga luluklok. Kaya talagang tama yung sinabi niya naman dito eh. Pag-isipan talaga natin, no? Sabi niya, lalo na yung paulit-ulit yan. Mga paulit-ulit tayo ito ni Robin. Ayaw niya, no? Sabi nga ni Robin dito, tignan nyo rin kung anong kwalifikasyon ng kanilang bayan o probinsya na pinanggalingan. First class ba? May nabago ba sa mga mamahirap sa lalawigan na kailangan talaga, tignan din natin kung yung pinanggalingan niyang lalawigan o city, umangat talaga yung yung lugar nila. Pero yung gusto mo maging presidente, gusto mo mamumuno sa buong Pilipinas, tapos sa pinaka-municipality o probinsya o city na kung saan ay naging punong lungsod ka hindi mo na tinatawag na paunlad tapos gusto mo maging pangulo ka pa ng buong Pilipinas medyo mahirap yata yun, no? Kaya may punto rin naman dito si Robin Padilla. Alamin yung kanilang kwalifikasyon o yung mga probinsyang pinanggalingan o syudad, kahit syudad. Alamin natin kung talaga yung bayan talaga nila is umunlad. May nangyari pa talaga dun sa kanilang sariling bayan na kung saan sila po ay nanungkulan. Tignan ba natin kung may naging proyekto sila na napakinabangan ng bayan o napakinabangan doon. At maging yung mga batas, yung ba silang na mga naipasang batas na tinatawag na napakinabangan ng mga tinatawag nating mga mamamayan, mga constituent niya, no? Nabubulol ako. Basta yun na yun, no? Basta napakinabangan ng mga kababayan nila sa lugar nila. Yan, sabi niya, may punto naman dito si Robin dun sa kanyang post, no, na pagdating doon, maging matalino tayo, then at the same time is, tignan natin qualification nila. Pero kasi may nag-ano rin kay Robin may balik din sa kanya ikaw ba, ano ba qualification mo? May ano ba yung qualification mo? Maraming sabi kay Robin, artista ka lang, no? Pero hindi naman natin alam Kasi ito naman si Robin, kahit pa paano naman, may pinag-aralan naman ito na research ko, graduate din naman siya, no? Graduate din naman siya, kaya wag natin sabihin din in fairness naman sa kanya, na artista lang. Kahit pa paano naman, may pinag-aralan din naman. Nakatapos din naman ng kolehiya, no? Sabi nga pa ni Robin, doon malalaman nyo na po kung may kakayanan ba talaga. Tama. Dapat talaga nating malaan yan. Dito natin malalaman yung isang kumakandidato kung meron talagang kakayanan. Kung yung sarili niyang munisipyo o city, probinsya ay may nangyari. Kami siyang nagawang batas o may napaunlad niya yung bayan niya. Yan natin malalaman kung talagang tinatawag na may mapapala tayo rito. Kaya ganyan, huwag tayong madadala sa sikat lang ang pangalan mo, sikat lang ang tinatawag na kanyang pangalan, no? O trending lagi siya sa social media, hindi yun, no? Sa oras na ito, tayo, no? Regarding dito sa mga kumakandidato na ito. Pero tama yung sinasabi ni Binoy din. May puntos naman siya dun no? Na doon talaga natin makikita. Kung ang isang kandidato ay mapapala ang ating mga kababayan kung merong nagawa yun sa ayan niya. Kung wala, mag-isip-isip tayo niya, maging matalino tayo, no? Ang mga kababayan. Yan yung sinasabi ni Robin dun sa kanyang post, no? Sabi niya pa, at pag-unlad ng aplikante bilang Pangulo, Prime Minister, hindi ba po kayo napapagod sa paulit-ulit na lang ng mga issue? Yan. Kailangan kaya maging matalino tayo dyan. Isipin talaga natin yung lulok-lok kung karapat-dapat ba to na dapat nating piliin. Sabi niya pa nga,
Hindi ba natin kaya na pabante naman ang maganap sa ating halalan? Para umulad din ang ating bayan, lalo ng pamumuhay ng mas nakakarami. Huwag ipilit ang halalan kung hindi handa ang mga kandidato at supporters nito sa magiging resulta nito. Kasi palagay ko naman handa naman yung mga handa naman na reaksyon natin dito sa sinabi ni Robin. Palagay ko naman handa naman yung mga sumusupporters, no? Yung mga sumusuporta at saka yung mga kandidato. Ang kinakatakot lang kasi nila dito yung hindi sila masyadong kumpiyansa dun sa magiging takbo ng system ng computer ng COMELEC. Hindi naman, pero palagay ko ano sila rito, handa naman, handa yan, palagay ko is handa naman nitong ating mga kandidato, lalo na maging yung mga sinasabing mga supporter, ano naman yan, handa naman. Ano? Tapos sabi nga ni Robin, for the sake of our children and the future of our nation, we should first change ourselves before we can change anything. Yan, sabi ni Robin, sa kanyang palagay, bago raw natin baguhin ang anumang bagay, baguhin muna natin. So totoo naman yan, nagsisimula talaga sa atin na kung gusto mo ng pagbabago sa lipunan, katulad nga, for example, yung pagtatapon na ng mga basura, no? Yan. Kung gusto mo malinis yung kapiligiran mo, kumayos, siyempre, ikaw mismo, hindi ka magtatapon ng mga kalat, mga basura sa kalsada lang. So, in the same manner, kung gusto mo naman yung pagbabago, siyempre, kailangan magsisimula muna yan sa ating mga sarili. No? Then, sabi niya, credibility, sabi niya sa kanyang post dito, credibility erases doubts. Yan. Tama naman yan Pag may credibility, mabubura itong mga pagdududa at makakapag-produce ng self-confidence. Sabi niya, it produces self-confidence and ang credibility ay nagbubura ng mga pagdududa. Tama naman, may puntos naman siya dyan At nagbubunga ng tiwala sa sarili. Ang Pilipino dapat laging taas, no? Yan. Okay, no? Muli, nanggaling itong source natin sa OFW supporters, Robin Padilla. So, pwede nyo tignan yan. Pwede nyo makita yung mga content, no? Tapos dito nga sa term extension or re-election, kung ito nga, ayan yung mga sinabi sa lobby ni Robin Padilla. Diyan sa, comment down below dyan, no? Kung meron kayong mga gustong i-comments, free kayo. Mag-comments kayo dyan. Pwede tayo mag-comments dyan. No? So dito sa sa mga reaction naman ng mga, pag-usapan naman natin. No? Ito yung reaction ng bayan o reaction balita natin ngayon. So yung reaction natin hindi lang naman sa parte ko, kundi lalo na sa mga kababayan natin. Ito yung malaga yung mga sasabihin ng mga kababayan natin dito. No? Okay, no? Babasahin natin yung reaksyon, balita o reaksyon ng bayan ngayon dito sa balitang ito, yung post ni Robin Padilla, no? Ito yung mga mga nag-post, no? Kay si Arthur F. Pangilinan, no? Shout out sa iyo. Sabi niya, Ian Movie Lodi, totoong buhay na yan. Totoong buhay na rin yan, hindi rin pelikula, no? At eto rin, may comments din si rito, basahin natin yung isang comments na ito. Pangalan nito, Ron Louis Sulaiman Lim. Yan, shoutout po sa iyo, no? Sabi ni Ron Louis Sulaiman Lim, nakakatawa naman itong si Binoy. Huwag ka nang makialam sa electoral process, COMELEC. Electoral process, COMELEC know what to do. Sabi ni Ron Louis Sulaiman Lim, dyan sa post na yan, no? Nakakatawa si Binoy. Para sa kanya, nakakatawa rin si Binoy. Huwag ka na makialam, sabi niya kay Binoy, no? Sa electoral process, COMELEC knows what to do. So, palagi naman natin, alam ng COMELEC ang gagawin nila. No? Pagdating sa bagay na yan. At shoutout din po kay Burberly. Okay, yung pangalan niya, Beb, tapos yung kanyang pangalan, Beb, tapos yung kanyang tinatawag na apelido is Beverly. Yan, no? Shoutout po sa iyo, no? Sabi niya nga dito, sabi niya comment naman niya kay Robin, basta ako nag-supply ako ng
maging isang PA. Ano ba yung PA? Hindi natin alam yung PA na yun, no? Maabot ako ng 2 taon, di pa din ako nakasakay. Kaya naisipan ko, baka siguro sa aeroplano to, pas, ewan ko no? Kung kaya naisipan ko mag-apply sa Manila Zoo, ginawa nila akong gorilla. Ano ba tong comment na to? Sinutan ako ng pang-gorilla na costume noong nasa loob na ako ng kulungan, may pinasok na. Yan, isang comment ng ating kababayan. Ito pa, meron ding comments dito. Shoutout kay Lenny Fernandez Aqua. Sabi niya, ituloy yung eleksyon. Huwag natin pakinggan yung isang tuta ni Digong. Ito naman yung comment niya, no? Kaya nga sabi ko sa kanina, iba-iba yung pagtingin ng kababayan natin dyan, no? Yung iba gustong matuloy yung eleksyon. Yung gusto naman, ayaw. Kasi nasa gitna raw tayo ng pandemya. Ituloy daw yung eleksyon. Yan, kaya nga hindi natin maano yung mga kababayan natin. No? Hati-hati yung opinion, pananaw natin pagdating o yung pagtingin natin sa bagay na ito. Sabi nga, huwag natin pakinggan ng isang tuta. Si Robin yung tinutukoy dito. Tuta daw ni Digong. Sabi nga ni Lenny Fernandez Aquino, gusto ni Robin na matuloy ang eleksyon. Hindi matuloy ang eleksyon para si Digong pa din ang maging presidente. Isa pang yung babaeng wala namang ginawa tapos ngayon gusto niya pumasok sa Kongreso. Anong batas kaya gagawin niya? Hindi alam kung sino kung tinutukoy niya. Pero tingnan natin kung sino pa yung lalabas sa mga susunod. Yung mga blind item to no? Walang mga nilagay na idea kung sino to mga taong to. Shoutout din kay Guimo Reyes, no? Sabi niya, with all due respect, sir, the COMELEC has its own system. And in place as in the Constitution is what they are following. I think it is necessary more brilliant ideas. Please, so ayan, iba naman yung sinasabi nito. May sistema raw yung COMELEC. Kaya nga kailangan din natin mag-gane, no? Kahit may mga pagdududa tayo, ngayon natin yan. Pagdasal natin na maging maayos yung pagpapatakbo ng COMELEC dito sa election na ito. At wag magkaroon talaga ng dayaan dito. Ito rin na shoutout kay Roy Moreno. Sabi niya rito, tama naman, wag munang mag-eleksyon. Ito ayaw niya na magkaroon ng eleksyon. Sabi ni Roy Moreno, sabi niya, tama naman, wag munang mag-eleksyon. Yung budget sa government pang eleksyon at pondo ng mga tatakbo, bigay lahat sa gobyerno, dagdag bali vaccine, bili ng vaccine gamot, at dagdag hospital sa mga COVID-infected. Kahit 10 years pa, walang eleksyon, problema ngayon. Iba naman yung gusto nito mangyari, no? Parang ka-tempo ni Robin Padilla. Okay. Iba talaga yung mas natin. Dami, iba-iba. Dami. Ano rito? Mga usapan na to, no? Okay, shoutout kay David D. Angelo. Sabi, I believe positive ako. Naniniwala naman daw si David D. Angelo na naniniwala siya sa kapasidad ng COMELEC to hold fair and honest election. Totoo naman, pwede. Na sa tingin ni David D. Angelo, kayang i-hold o panghawakan o magawa ng COMELEC na yung tinatawag na fair and honest election. Kaya nga sa akin, sabi ni David T. Angelo, kaya nga sa akin ito, manalo ako, I wish push for the use of blockchain technology. Ano ba yun? Yung blockchain technology na yun. In our election, to make it easier, more accessible and secure. Yan, sabi niya nga, no? For use of blockchain technology in our election to make it easier, more accessible and secure. Mas nakakatakot pag nag-postpone yan. Okay. Kaya nga, kasi sabi nga ng iba, pag si Digong pa rin, ating Pangulo, baka matuloy lang itong pag-ipit. Kaya yung iba, ba't gusto naman nila talaga mapalitan si Digong dahil pag si Digong raw uli ang na-extend, nagkatototo,
lockdown tayo. 10 years na lockdown. Another sabihin natin, 4 na taon para sa kanya. So, lockdown. O maghihigpit. Yun yung mga kinakatakot ng kababayan natin eh. Baka yung mga batas ito, mangyari na puro lockdown daw tayo. Yung mga kabuhayan ng mga tao is maapektuhan. Kaya naman yun yung ano nila eh. Yun yung mga concern ng mga tao. Yun yung mga concern nila dyan. Kaya ayaw nilang si Digong ma-extend na. Sabi nga niya, shoutout kay Atoy, Medina Dominguez, sabi niya, wala lang kasi masandalan niyan si Robin. Kasi nga nasa taas niya, suko na. Ayun, hindi na nga nag-ano eh, hindi na nga nag-file ng candidacy si PRRD. Kasi una tumatakbo ang Vice President una, nag-ano naman, withdraw naman. Nung tumakbo namang senador, nag-withdraw din. Kaya sabi niya si Robin, wala na raw makapitan kasi maging yung mga kanyang mga tinuturing na leader suko na. Hindi na sila kahit si Bongo, sumuko. Alam natin yan. Sabi nga ni Robin, ay ni Atoy Medina Dominguez, kaya pala nakikipag-away para kay Digong yun. Kaya palagi yung pala yung tamang dahil ayaw ka namang kuhain ng mga Marcos. Ayaw naman nag-apply ba si Robin Padilla na sa ticket ni BBM? Meron ba? Parang wala naman. Okay. Kasi alam natin kay solid kay yan kay kay Digong yan kay may mga sinasabihan sa Panginoon, meron na yung pamaros ito, sana dumabi mga lahi nyo. Freedom of navigation. Okay. Magpano yun, sabi niya, nagpapakita ka ng tama ang bintang sa iyo na grade 6 ka lang. News na ito. Hindi natin alam kung fake news yan o totoo yan. Grade 6 na. Sabi ni Antonio Nagit Magbanwa Jr. Yan bang magiging senador? Ay sus. Para kang isang tanga. Mag-artista ka na lang. Sabi niya ni Antonio. Dito sa comment niya rito. Mag-artista ka na lang. Kikita pa mga pelikula mo. Iba rin yung comment dito. Pahinga ka na. Kasi habang nagsasalita ka, mas lalo kang lumulubog at nagiging eto. Yan. Ano lang yung ano niya. At shoutout din kay Christine Ramos. Sabi niya, hindi solusyon ng pagbabago ng ating Philippine Constitution. Sangkatutak na kurakot na naman ito ang nakakasira sa pagunlad ng bayan ay ang graft and corruption mula sa presidente hanggang tanod. Changing the form of government is not the solution. So sabi naman ayon kay Christine Ramos, pananaw niya, pagtingin niya rito, hindi solusyon yung pagbabago ng ating Philippine Constitution. Pero kung mabasa mo yung Philippine Constitution, halos naman doon, nandun na naman lahat sa pagtingin ko rito, reaction balita ngayon, ang reaction ko dyan, palagay ko hindi naman kailangan talaga, siguro kung may babaguhin o revise, dapat talagang natin yan. Pero sa ngayon kasi, dahil nasa gitna tayo ng pandemya, wag muna natin pag-usapan yung pagbabago ng konstitusyon o ng ating saligang batas o yung mga batas na in-implement natin ngayon, o yung 1987 Constitution. Lalo na sa mga politiko, siguro unahin natin yung kalagayan ng mga tao. Diyan muna tayo, wag muna tayong mamulitika o yung tinatawag na unahin natin yung pagbabago ng batas. Siguro pwede na pag-usapan yan, yung federalism o yung mga tsa-tsa, yung mapagbabago ng ating
saligang batas o yung tinatawag natin Philippine Constitution o yung 1987 Philippine Constitution, pag natapos na itong pandemya at bumalik na tayo sa pagbabago. Pero sa ngayon, is lang, no, mga batas, reaction ko lang dito, no, wag muna, mahirap. At doon muna tayo tumutok sa pangangailangan, hindi na sa pangangailangan ng mga tao, dito sa talagang kailangan ng mga tao. Na yung mga pagkain, damit, no, yung mga tinatawag nating bakuna, yan. Yung mga, pero dito sa bakunang nito, ano rin hindi rin pare-parehas yung tinatawag na gusto ng mga tao. So, may nabalitaan ako si Duterte kasi, yun, pinupos niya talaga yung pagbabakuna eh. Pero yung anak niya, parang saliwa sa kanya eh. Kaya nga makikita mo talaga rito, kahit si Sara Duterte ay Duterte yan, magkaibang tao pa rin yan. Huwag nating isipin kahit Duterte yan, parehas din sila ng isip. Tatandaan natin si Sara Duterte, independent yan. Mag-isip mag-isip yan. Independent yan, hindi yan yung tinatawag na nadidiktahan. No? Tignan mo nga, sabi niya kaya nga sabi ng tatay niya dati, nung hindi pa nangyayari yung unit yun, hindi pa nagtatandem sila, sabi ni Digong o ni Tiara, nating Pangulo, bakit ka pumayag na maging Vice President ka lang? Number 1 ka nga. Ikaw nga yun ang una, bakit ka pumayag? Pero kasi ang kagandahan dun kasi, si Inday Sara, pinakita niya, kaya okay din to si Inday Sara kung 2028, pwede rin to eh. Kasi merong isang salita to na pag sinabi niya hindi tatakbo, hindi talaga tatakbo. Kaya sabi ko, pagkaisipan talaga natin to, no? Si Sara kasi, kahit Duterte yan, ibang ugali niyan. Okay pa yan, huwag natin isipin porque Duterte yan, magkaparehas sila ng kanyang tatay, magkaiba yan. Hindi pare-parehas na kung ano ang bunga, kung ano ang puno, yun din ang bunga. Hindi pare-parehas yun. At shoutout po tayo kay Ma'am Elena Bugat, no? Anyang. Shoutout po, sabi niya, BBM, sana sure winner. So, alam naman natin, malakas naman si BBM at saka si Sara, no? Alam natin yan kasi dun sa pag tinignan mo yung pagsamahin mo, kahit pagsamahin mo yung mga tinatawag na numbers nitong mga naglalaban-laban no? Hindi sapat para talunin si BBM, 63, 64, 67, mga ganun yung range niya yung percentage ng laki ng lamang niya sa mga kalaban niya, malaki talaga mahirap habulin, no? Kaya, ewan lang natin, no? Hindi natin alam, pero matagal pa no? Pero sa mga BBM Sara supporters, huwag din tayo magpapakasigurado, no? At malayo pa to. At hindi natin alam kung ano pa yung mga susunod na mangyayari. At kaya nga basta yung ano lang natin, yung kinakatakot ng mga BBM supporters na tulad natin na walang mangyaring daya, no? Yung Comelec, yung kanilang system, yung kanilang computer ay maayos yan para hindi naman magkaroon naman tayo ng tamang leksyon, malinis, maayos, walang dayan kasi yan ang gusto ng mga Pilipino na hindi nila pagdudahan yung lalabas na resulta at magiging kontento sila, no? Pero tama si Christine Ramos dito. May reaction ko dyan, kaya okay ako dyan, kapuro ko dyan Christine Ramos. Sa ngayon hindi solusyon yung pagbabago ng ating Philippine Constitution. Tama yan, hindi naman talaga yan, ano? Sabi niya nga, pinanggagalingan niya is graft and corruption. Kaya may puntos, no? Si Christine Ramos dito. Ala ko si Christine Reyes. Okay, ito naman si shoutout din kay Romy Guillermo. Okay. Ito naman yung ano yun. So, dito tayo matatapos dito sa itong comments ni Romy Guillermo. Tapos, siguro next time tayo, no? Kasi 1 hour lang naman yung ating program, no? Na nagpalit tayo dati Tuesday, Saturday. Ngayon naging Thursday at saka
Friday o Friday Friday, pwede pa rin pala, no? O kaya Saturday, pwede. Basta, tutok lang kayo rito sa ating JM Maharlika TV, sa ating Facebook channel, okay? Pero yung Facebook channel natin, ang pangalan niya is Road to BBM Sara Duterte. Solid supporters yan sa Facebook, mapapanood nyo si JM Maharlika, okay? Maging sa, meron din tayong minsan live streaming, pero mas madalas tayong na-live sa Facebook kaysa YouTube channel. Yung YouTube channel natin nagkaroon ng problema ngayon. Biglang namatay yung ating yung ating YouTube dahil dalawa yung ginagamit natin, isang PC tapos yung ating cellphone. Namatay kanina. So pero kung gusto niyo mapanood, pwede naman may replay itong may re-replay ito, may upload din natin itong pinag-usapan natin, yung reaction balita number 1 natin ngayon about sa reaction ni Robin Padilla. So, again, dito kay Romy Guillermo, sabi niya, shoutout sa iyo, no? Okay. Sabi niya, karamihan sa mga Pilipino ay nawawala na lang tiwala sa Comelec. Totoo naman. Kaya yung mga kababayan natin, hindi 100% tiwala sa Comelec Nawawala na rin ng tiwala sa Comelec. Lalo na at nagkasabwatan ba ito? Ayan, nagkasabwatan sa Smartmatic daw. Sira na ang kredibilidad ng Comelec, naging bayaran na rin. Tama si Robin na ipagpaliban ng eleksyon total. Eleksyon, total batas ni Cory ang sinusunod ngayon. Constitution daw, yun, yung Philippine Constitution. So, ay Romy Guillermo naman, pagpaliban na lang. Yan. So, I hope marami tayong mga sharing dito, mga na pag-usapan natin, o maging reaction natin dito sa 10 years term para sa magaling na Pangulo tulad ni Pangulong Duterte. Sabi ng reaction dito ni Robin Padilla, no? Para sa kanya, 10 years team. Sabi ni Robin Padilla, 10 years term para sa magaling na Pangulo tulad ni Pangulong Duterte. Term extension or re-election. So, nasa kamay nyo yan, mga kababayan, no? Wala kay Robin Padilla yan kung papayag mangyayari to. Kasi nasa taong bayan yan. Kung papayag ba sila rito, lalo na yung batas nito, palagay ko, mukhang malabo. Kasi yung termino, kung gusto mo ng termino ka ng isang lahat ng mga, parang walang time na rin kasi dadan sa Kongreso, Senado to, hindi naman pwedeng madaliin to, yung batas na ito, pasa nila kagad. Kailangan pag-aralan, no? Kailangan nating pag-isipang mabuti to, no? At saka kasi hiling ko lang sa mga politiko, mga nasa posisyon sa government, huwag muna natin isipin to. Isipin muna natin yung trabaho natin at isipin muna natin kung ano yung may tutulong natin sa mga kapwa natin. Tsaka yung mga bakuna. Ano muna natin sa mga gusto magpapakuna. Yan. Unahin natin, huwag muna yung mga Philippine Constitution na baguhin natin to. Palagay ko lang reaction ko dito, hindi kailangan. Tulad yung sinabi ni Christine Ramos, hindi tawag dito, hindi solusyon yung pagbabago ng tinatawag na sistema ng ating Philippine Constitution o gusto palitan yung 1987 Philippine Constitution. Hindi solusyon yun. Ang pinakasolusyon diyan ay kailangan nating tutukan yung mga problema ng ating bayan. So with that, maraming salamat sa mga nakinig naabot ng ating live streaming ngayon, no? Maraming salamat po sa inyo at sana sa susunod ay patuloy po tayong magsama-sama sa mga susunod na pag-usapan natin, no? So with that, muli ako po si JM Maharlika sa ating JM Maharlika TV, sa ating segment na reaksyon balita ngayon. God bless po sa ating lahat, no? Ciao.
what we hear right now, especially with the dominant voices right now in opposition to him, is more of a caricature of somebody that they would like for people to believe. I knew the man. He was the president, but he was also my father. Bongbong Marcos, ikaw ang presidente ko. Bongbong Marcos, ikaw ang presidente ko. Bongbong Marcos, ikaw ang presidente ko. Ang karapat dapat na maupo. Ang isinisigaw ng bayan kay Bongbong Marcos tayo. Karapat dapat na mahalal, karapat dapat na magtagal sa serbisyo. Kailangan ka ng mga Pilipino ng isang katulad mo para sa tunay na pagbabago. Ika'y aming hiling na di pa natutupad, isang munting hiling na maging realidad. Makapiling ka namin at kami magabayan. Ika'y masuklian at handang suportahan. Nakita kasi namin ang iyong mga sakripisyo, pagbibigay pag-asa, pagtulong sa mga tao. Ituloy nasimulan ng iyong ama, ibalik ang Pilipinas sa dating masagana at masaya at may pagkakaisa, namumuhay ng maayos at walang pangamba. Basta nandito lang kami sa iyong likod, handa ka samahan sa laban mo ng malugod. Bongbong Marcos, ikaw ang presidente ko. Bongbong Marcos, ikaw ang presidente ko. Bongbong Marcos, ikaw ang presidente ko. Ang karapat dapat na maupo. Ang isinisigaw ng bayan kay Bongbong Marcos tayo. Kung meron mang manapak ng iyong pagkatao, siraan ka man at gumawa ng kwento-kwento, hindi kami basta-basta maniniwala. Hindi magpapabilog sa mga mandaraya. Suportado ka namin hanggang sa huli. Ituloy mo lang ang laban, nandito lang kami. Bongbong Marcos, yan ang aming presidente, ang dapat mahalal na susunod na presidente. Kung meron mang manapak ng iyong pagkatao, siraan ka man at gumawa ng kwento-kwento, hindi kami basta-basta maniniwala. Hindi magpapabilog sa mga mandaraya. Suportado ka namin hanggang sa huli. Ituloy mo lang ang laban, nandito lang kami. Bongbong Marcos, yan ang aming presidente, ang dapat mahalal na susunod na presidente. Bongbong Marcos, ikaw ang presidente ko. Bongbong Marcos, ikaw ang presidente ko. Bongbong Marcos, ikaw ang presidente ko. Ang karapat dapat na maupo. Ang isinisigaw ng bayan kay Bongbong Marcos tayo. Sanang ibalik sa dating ganda ang Pilipinas, hinintay ka. Ayusin mo nasirang dangal ng Pilipinas mong kay mahal. Ng Pilipinas mong kay mahal. Ng Pilipinas mong kay mahal. Bongbong Marcos, ikaw ang presidente ko. Bongbong Marcos, ikaw ang presidente ko. Bongbong Marcos, ikaw ang presidente ko. Ang karapat dapat na maupo. Ang isinisigaw ng bayan kay Bongbong Marcos tayo. Bongbong Marcos, ikaw ang presidente ko. Bongbong Marcos, ikaw ang presidente ko. Bongbong Marcos, ikaw ang presidente ko. Ang karapat dapat na maupo. Ang isinisigaw ng bayan kay Bongbong Marcos tayo. Ito ay sa aking palagay ang aking pinakamagandang magagawa dito sa halalan na ito, na magpatuloy sa aking serbisyo. Ang serbisyo na itinuro sa akin, ang serbisyo sa tao, ang serbisyo sa taong bayan, sa sambayanan at sa bansa, na aking natutunan, hindi lamang sa aking ina, kung hindi sa aking ama, ang yumang Pangulong Ferdinand Marcos.